Okay, so last part ng exam natin, ang rational inequalities. So kung may given tayo na x plus 1 over 3 plus x minus 3 over 5 greater than 2, so dapat alam natin kung paano natin to isosolve. So dahil ang denominator natin 3, 5, tapos over 1, so hindi ko na to itatranspose to the right side at equate to 0 yung ating inequality since wala naman tayong dalawang given number sa ating denominator, which is magiging 0 lang naman yan. So ang LCD nito is 15. Bakit? Kasi yung 3 divide 15 is pwede. 5 divide 15 pwede. Tapos yung over 1 ito pwede din. Ngayon, pwede na natin silang i-divide and then times. 3 divide 15 is 5. Then, copy mo lang to, mamaya mo na siya i-multiply. And then, ito rin, 5 divide 15 is 3. Then, copy mo lang to, mamaya na i-multiply. Greater than 2. So, hindi ko na nga nilagay yung ating denominator na LCD na 15. Since value ng x ang ating hinahanap. Kasi wala naman tayong value sa denominator since 0 lang din naman siya. So, magkakaroon tayo ng 5 multiplied by x is 5x. So, ang gagawin natin lang dyan, class, ay ganun. Okay? So, 5 multiplied by 1 is 5. So, 3 multiplied by x is 3x. 3 multiplied by negative 3 is negative 9. So, greater than 2. So, itong 5x at 3x, pinagsama ko. So, 8x. Tapos itong 5 at negative 9, pinagsama ko. So, dahil malaki yung negative, negative 4. So, greater than 2. Ito. Tapos, iniwan ko na lang si x, 8x. Tapos, yung 4, nilipat ko doon. Then, yung 2, positive. Tapos, magiging positive yung 4. So, 8x na lang ang natira. Greater than 2 plus 4 is 6. Then, kailangan maging x lang to. So, over 8, over 8. So, cancel natin yung 8. So, ang x natin ay 6 over 8 divisible by 2. So, nagkaroon tayo ng 3 over 4. Ngayon, since wala naman tayong denominator, so, kung lalagay daw natin sa number line, yung mga intervals daw nitong x greater than 3 over 4, so, ito yung number line natin. Start tayo to negative infinity to positive 3 and 4. And then, yung 3 and 4 natin, ito siya. Union of 3 and 4 to the positive infinity. Kung mapapansin nyo, class, yung 3 and 4 natin, 3 over 4 natin, yung x greater than 3 over 4, ay wala shade. Bakit? Kasi yung x daw natin ay mas mataas sa 3 and 4. So, ibig sabihin, maaaring itong 3 and 4 na to is not equal din siya ng value ng x since wala naman siyang equal dito. So, ibig sabihin, yung 3 and 4 natin not shaded, pero pagdating dito sa ating 3 and 4 to the positive infinity, so yun daw po yung may shade. So, magkakaroon tayo ng 3 and 4 to the positive infinity. So, pwede natin sabihin dito na open po natin yung ating 3 and 4, pero yung ating positive infinity ay naka-bracket kasama. So, ito yung ating number 1. How about yung ating number 2? Ang number 2 natin ay x over x minus 10 over 8 greater than or equal to 1. Magkakaroon tayo ng given na kung ibababa ko to at find the LCD, x over x minus 10 minus 2 over 8 greater, ito lipat ko na doon kasi may nakita kung may value ng x sa denominator. So, minus 1, nilagyan ko na rin ng over 1 since fraction naman lahat, greater than or equal to 0. Ngayon, alamin natin yung ating LCD. So, ito x minus 10, gawin ko LCD at yung 8 LCD. So, magkakaroon ako ng LCD ng ganon. Ngayon, yung x minus 10, divide ko sa x minus 10, 1.
So, 8 na lang. 8 multiplied by x is 8x. Pagdating dito, 8. Cancel ko na to. So, ang given ko ay matitira na lang sa LCD, x minus 10. Copy ko lang tong minus 2. Multiply ko sa x minus 10. Tapos yung 1, so lahat sila pwede ko i-multiply sa negative 1. Since wala naman na-cancel. So copy ko lang, mamaya ko na siya multiply, greater than or equal to 0. After nyan, yung aking LCD, kinopy ko lang. So ito. So yung 8x minus 2, negative 2 multiplied by x, negative 2x, negative 2 multiplied by negative 10 is, so negative 2 multiplied by negative 10 is positive 20. Ito naman, negative 8 multiplied by x, negative 8x. Negative 8 multiplied by negative 10 is positive 80 over 8 multiplied by x minus 10. So, after nyan, na-cancel ko to. So, ang natira ko ay negative 2x. Tapos, ito pala po ay 100. Positive 20 at ay 100. So, 100 to. Over 8x greater than 0. Ngayon, since 100 to, papalitan ko lang to class ng 100. So, negative 2x plus 100 is equal to 0. Generator ng numerator. So, magkakaroon ako ng paglipat ng 100 dito. Divide 2 is 50. So, kinancel ko lang to. Negative is positive 50. Generator ng numerator. How about yung denominator natin, yung ating 8x? Yung 8x natin, 8 lang. Ito pala yung ating generator ng denominator. So, x minus 10. Ba't ba 8x lang ang naisip ko dun? So, ngayon, yung 8 daw, kung ika-cancel ko to, so, 8 is equal to 0. Sa denominator siya, tapos x minus 10 is equal to 0. So, ang x natin is 10. So, mag-start tayo sa 0. 0 generator, tapos from 0 to 10 to 50. 0, 10, and 50. Pwede kong lagay na 50. Tapos 0, 0, 10. Tapos 10, 10, and 50. 10, 50. Then 50 to the positive infinity. Positive infinity. So, after nyan, alamin mo kung ano yung mga kasama sa solution ng hindi. Kasi ang sabi niya is greater than or equal to 0. So, idadagdag lang naman natin dito yung 100 na to. So, ito ay between daw siya, 0. And then, ito ay 10. So, pwede siyang 5. 0 and negative infinity, pwede itong negative 1. Tapos, 0 to 10.
Pwede siyang 5. Wala na to. Tapos ito ay tapos 10 and 50. Ibig sabihin, ang between niya, pwede rin ito. Tapos 50 to the positive infinity. Ibig sabihin, ano yung mga sign niyan? Positive infinity. So, ito, kung 40, dito muna tayo. So, ito ay negative, ang x natin is negative 1. So, ito ay magiging negative times negative is positive. So, positive. Tama naman. So, ito ay x minus 3. X minus 10. X minus 10. So, kung x minus 10, negative 1. So, negative 1 times negative is negative 11. Times positive 8 is negative. So, ito ay negative pa rin. Tapos, yung 5, since 5 yan, so 5, palitan mo lang to na 5. Negative 2 times negative 5 is positive 5. Negative 2 times negative 5 is negative 10. Negative plus 100 is negative positive 95 ay positive 90. So, positive yan. Ibig sabihin, meron tayong sa sign. Ayan, ulit. So, itong ating, burahin ko nga to. 0.5, ito ay 5. So, 5, papalit natin dito. Negative 2 times 5 is negative 10. Plus 100 is 95, positive. So, 5, 8 times 5. 5 minus 10 is negative 5. Times positive 8 is negative. So, negative. So, ibig sabihin, negative. Tapos dito, 10 is 40. Tama na to. So, ito ay 40. Negative 2 times 40 is negative 80. So, positive. Positive na to. 40 times 2 is 80. Negative 80. So, positive to. Positive. And then, 40 uli. 8 times 40. 40 minus 10 is 30. So, positive. So, ito ay positive. Tapos, so, ito ay 60. So, kung 60 natin to, Kung 60 to, papalitan mo lang to ng 60 times negative 2 is negative 120. So, negative positive is negative pa rin. Tapos, 60 minus 10 is 60 is 50. So, ito ay positive. So, ito ay negative. So, ulitin natin to. 10 to 50, ang between nila is 40. Negative 2 times 40 is negative, so positive, tama. So 40 minus 10 is 30, so positive. Ngayon, kung kukunin na natin yan, negative, tama na yan, 30, 0, 10, so ito ay 10. 10 siya. And then, ito ay 10 and 30.
10 and 30. Then, union daw siya ng 30 to the positive infinity. So, yan po yun ha. Ngayon, dito makikita natin kung ano lang yung kasama sa solution. So, ibig sabihin, yung ating nakuhang negative 1, kung papasinin natin, nandito siya, negative 1. So, ibig sabihin, ang final answer natin ay eto, greater than or equal to 0. So, ito ay walang shade. Tapos, ito, greater than or equal to 0. So, ibig sabihin, ito ay may shade. Tapos, mas mataas na sa 0. Tingnan nga natin. So, yung 5 po ay less than. Yung 40 positive. Pero pagdating sa 60, hindi siya. Kasi kung 60 ito, negative. Tapos 120, negative. Tapos ito, 60 minus 10 is 50. So, 40. So, negative pa rin. Yung 60 daw, hindi kasama. So, yung 50, ibig sabihin, from here, kasama to. May shade. Pero yung 60 dito, nung kinuha natin, yung 60, is not part of the solution. So, ito po yung ating example number 2. Okay, so pagod na ako. So, good luck sa exam kung ano yung kaya at pinag-aralan. Nakita ko lang na nag-e-effort kayo magsagot. At nakikita ko na pinag-aaralan nyo, masaya na ako dun. Thank you. Good night. Bye.